habang mas lalo pang lumalalim sina Akira at Amelia sa loob ng walang katapusang labirinto. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa harap ng napakalaking tarangkahan ng silid ng pinuno sa ika-80 palapag. Ang tindi ng laki ng pinto ay nagdulot ng kakaibang kaba, at hindi na iwasang maalala ni Akira ang mga sinabi noon ni Amelia tungkol sa unang bayani, bagamat pinilit niyang ituon ang isip sa kasalukuyan. Determinado, itinulak niya ang dambuhalang pintuan, at bumungad sa kanila ang isang napakalawak na silid sa ilalim ng lupa, higit na malaki kaysa sa lahat ng silid ng mga pinuno na kanilang nadaanan. Sa simula ay tila walang laman, ngunit biglang umuga ang kisam at nagbagsakan ang mga tipak ng bato. Agad na nataranta si Akira at doon niya namataan ang tunay na kalaban, isang napakalaking itim na dragon na bumababa mula sa itaas. Halos hindi makapaniwala si Amelia, ngunit agad itong nagbuga ng apoy. Mabilis na inakbayan ni Akira si Amelia at inilayo siya sa kamatayan, pinoprotektahan siya mula sa naglalagablab na apoy. Agad na naisip ni Akira na wala silang laban hanggat lumilipad ang halimaw. Kaya't hinikayat niya si Amelia na gamitin ang kanyang mahikang, gravity, upang pabagsakin ito, at kahit nagbabala ang dalaga sa panganib, pumayag ito. Sa kanyang kapangyarihan, bumagsak ang dragon sa lupa, at nagkaroon si Akira ng pagkakataon para saksakin ito sa lalamunan. Subalit, kahit sa ganoong tira, nanatiling buhay ang nilalang, at nakapagtataka na tila masyadong mahina para sa isang dragon. Maging si Amelia ay nagduda, sapagkat hindi tugma ang ipinapakita nitong lakas sa itsura at uri nito, at parang sobra ang bisa ng mga atake ni Akira. Gayunman, muling nagbuga ng apoy ang halimaw. Pinayuhan ni Akira si Amelia na manatili sa kanyang likuran habang iniiwasan niya ang sunod-sunod na pagsabog ng apoy.